Update sa lagay ng panahon at sa bagyong Mirasol ating alamin kasama si Ginoong Chris Perez, Assistant Weather Services Chief ng Pag-asa. Magandang tanghali po, sir. Magandang tanghali din po sa kanila at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Sir Chris, ano po ang pinakahuling lokasyon at galaw ng Tropical Depression Mirasol batay sa inyong monitoring? Ngayong umaga po, noong mga around 10 o'clock, ay ang sentro ng bagyong si Mirasol ay tinatayang nasa may bandang Alfonso Lista, Ifugao. Taglay po nito ang lakas ng hangin na umabot hanggang 55 kilometers per hour malapit sa gitna nito at ang pagbugso naman naabot hanggang 90 kilometers per hour. Sa kasalukuyan naman po, kumikilos ito sa direksyong northwestward sa bilis na 15 kilometers per hour. So sa mga oras ito, patuloy niyang tinatawid dito may ilang lalawigan ng Northern Luzon kaya't meron pa rin po tayong nakataas na tropical cyclone wind signal sa mga ilang lugar doon. In particular, dito sa may bandang Batanes, Cagayan, kasama ang Babuyan Island, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, signal number 1 din sa northern and central portion ng Aurora, sa buong Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, sa northeastern portion ng Pangasinan at sa northern portion ng Nueva Ecija. So paalala po natin sa mga kababayan natin na nakatira sa mga nabanggit na lugar na maging alerto pa rin sa mga posibleng pagbaha. Lalong-lalo po yung nakatira sa mga mababang lugar, mga malapit sa tabing ilog sapagkat pwedeng umapaw yung tubig at maging saninga ng mga pagbaha dito sa mga komunidad sa paligid ng ilog. Pag-uuna naman ng lupa sa mga lugar na malapit sa bundok, lalong-lalo po kung napansin yung ilang araw na pong umuulan sa inyong lugar. Bukod pa dyan, hanggat maaari huwag na pumalaot ang anumang uri sa pandagat sa mga bahaging karagatan ng mga lalawigan nating nabanggit na may tropical cyclone wind signal number 1. Sir Chris, pakilarawan po sa amin ano yung lakas ng hangin na dala ng Tropical Depression Mirasol sa actual na nararanasan natin mga residente sa mga apektadong lugar. Yung lakas ng hangin pwede pong makasira ng mga ilang uri ng pananim, pwedeng makasira ng mga bahay na gawa sa mga light materials, yung mga lumang materyales, or depende sa lugar, no? Pwede na mga sobrang minimal lang ang epekto. But nevertheless, yun nga, kailangan pagandaan ng mga kababayan, hindi lamang yung epekto ng dalang hangin nito, kundi maging yung posibleng dalang ulan nito sa mga ilang lugar na may na northern at central Luzon area. Sir, kailan inaasahang makakalabas ito ng Philippine Area of Responsibility? Inaasahan po natin na posibleng sa bukas ng umaga po ay tuluyan na itong lalabas ng ating area of responsibility. And then, yun nga, at despite that, posibleng may mga warning signal pa rin paglagpas nito ng landmass mamayang gabi sapagkat malamit pa rin po sa ilang bahagi nga ng Northern Luzon. We're not ruling out the possibility na baka magkaroon pa tayo ng ilang lugar na may wind signal number 2 dahil inaasahan natin na paglagpas ng kalupaan ng ating bansa, posible po itong muling lumakas, mag-imayo sapagkat itong karagatan or sea surface temperature ng West Philippine Sea ay very favorable for the development or intensification of this particular bagyo po. Sir, may epekto ba ang hanging habagat o iba pang weather systems na maaaring magpalakas sa ulan na dala ni Mirasol? Well, sa ngayon po, no, yung bagamat partially nakapag-enhance ng habagat sa ilang bahagi ng ating bansa ay hindi pa ganong kalakasan yung epekto. As a matter of fact, sa weather advisory nating pinalabas kaninang alas 11 nga ng umaga, ang mga pag-ulan na sinasaad doon ay dulot lamang ng bagyong si Mirasol. Subalit sa mga susunod na araw po, no, bigyang abiso na natin na in advance yung mga kababayan natin. May minomonitor din po tayong isa pang bagyo. Nasa labas pa po ng area of responsibility. At inaasahan natin itong posibleng pumasok at tumungo dito sa may bandang Northern Luzon area sa mga susunod na araw. Pag nagkaganon, posibleng magpaibayo rin po ito ng habagat. Sir Chris, para sa mga lokal na pamahalaan natin, anong kailangang paghahandaan dapat nilang unahin base sa trajectory at rainfall forecast ni Mirasol? Well, unang-una po, no, ilang araw din tayo napag-ugnayan sa NDRRMC regarding the scenario. Nung low pressure area pa lamang po ito, binabanggit natin na may mapag-ulan sa mga susunod na araw at simula nga nung naging bagyo ay nagkaroon pa rin po tayo ng continuous coordination with the NDRRMC and other government agency na partner po natin sa disaster preparedness and mitigation measures. So, yung dapat pagandaan nga, yung mga pagbaha sa mga low-lying areas,
mga pagbaha sa mga areas na malapit po sa mga ilog o yung mga tabing ilog na komunidad. At ito nga, pagguho ng lupa sa mga areas na malapit sa paanan ng bundok, lalong-lalo kung ilang araw na nag-uulan. So dapat pati po yung mga LGU, local government unit at local DR officials ay aware po sa nagaganap sa kapaligiran nila bago pa man din dumating itong bagyong si Mirasol, para just in case, no, hindi lamang kay Mirasol, kundi sa mga susunod na bagyo pang posibleng dumaan sa ating bansa. Kahit wala pang bagyo, kung nag-uulan na at madadagdagan pa ng pag-ulan itong mga paparating na bagyo, ay dapat alisto po tayo at dapat alam na natin yung mga lugar na susceptible sa flash floods at landslide po. Siguro, Sir Chris, bago po tayo matapos, yung dagdag na mensahe at paalala na lang po sa ating mga kababayan na mararamdaman ang epekto ng bagyong Mirasol. Well, yun nga po, no, sa kasalukuyan, patuloy natin natawid ng bagyong Mirasol, ang Northern Luzon area. Lahat ng lugar na nabanggit natin ay posibleng makaranas ng mga pag-ulan, mga pagbugso ng hangin. As much as possible, manatili po sa loob ng bahay kung walang importanteng gagawin. Patuloy na makipag-ugnayan sa kanilang local government, saka local DR officials para sa patuloy na gawain pangkaligtasan. At patuloy ding mag-monitor sa updates ng pag-asa hinggil sa bagyong si Mirasol. Sa mga iba naman natin kababayan na hindi apektado ng bagyo, generally sa buong Pilipinas, antabayanan din po yung update natin sa isa pang paparating na bagyo na posibleng maka-apekto nga sa ating bansa ngayon darating na weekend hanggang sa unang 2 hanggang 3 araw ng susunod na linggo po. Maraming salamat po sa inyong oras, Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez.